Hi guys, good morning. Ayan, kagigising ko lang po kung nakikita nyo. May dot-dot akong puti sa mukha. Nagkaroon po ako ng skin allergy nung nag-walking. Ayan, dahil may allergy po ako sa alikabok hanggang sa mga braso ko. Ayan. So, ngayon guys, okay, so ngayong mga mamis is magluluto po tayo. Nag-iisip ako kung ano lulutuin. So may binili po kasi kaming meat. Ayan, baka at saka yung atay ng baka. Kapiraso lang naman. So iniisip ko, gusto ko sana siyang i-grill. Kaya lang masyadong maliit po. So, check natin sa ref. Katukin natin ang ref kung anong magandang luto. Ayan, kung i-adobo ko ba, ipiprito ko ba, or what. Ito na po mga mamis, ito na guys ang ating iluluto. This is the liver of beef. Ayan. So, atay ng baka. Beef is baka. So, ito yon. Kapiraso lang po niyan is 10 reals. Ayan, ganyan siya kamahal. At ito, nasa 15 reals. So, ang gagawin ko po is, tatapyas lang po ko ng kalahati. At yung kalahati nito, i-adobo ko ito, ilalahat ko na po yan. At bakit kalahati? Ayan, ito is ilalaga ko lang, i-strip ko lang siya at lalagyan ko siya ng malunggay. At the half ulit nito is i-adobo ko. So, yung kalahati nun, ititira ko po siya. Ayan, kasi good for 2 person lang naman. Tsaka diet lang naman din ako. Si sir lang ang kakain. So, i-slice na natin guys. Ayan, kikita nyo po. So, ito, i-slice ko lang po to. So, ito, hatiin ko sa 3. Ayan. Medyo mapurol pa yata ang kutsilyo. Mapurol pa nga. So, let's see yung pangalaw. Ito. Ayan, hindi ko siya kayang gamitan ng ayan, kaya naman. Ayan, kung nakikita nyo guys, sasabihin nyo, ganun katipid naman si Madam Mickey, si Miss Mickey. Ayan, hindi siya talaga, mapurol po talaga ang kutsilyo ko. At tabingi pa, ayan, bibili po tayo ng knife suit. May hinihintay lang po kasi akong pera. Pag nagkapera po ako is ibabudget na po natin. Ayan. So, ito, ilalaga ko lang to guys. So, putulin lang natin into 4. Tapos, sahog natin yung malunggay para lang lumasa. Dapat guys, sa yung tawag dito, yung isda. Nagsasawa na rin po ako sa isda guys. Kaya, ayan, hindi ko na alam paano ko hahatiin. Dapat pala pinahati ko kay Sir Robert. Kaya lang nakabihis na po kasi siya. Ayan. So, tsagaan lang po natin hiwain. Tigas ng ano nila dito. Alam mo tayo, mapurol yung ano mo. Mapurol tong kutsilyo. So, since nalitid naman na, let's see ang gunting. Matalas pa nga yung gunting guys, ito. Yan. Pakulon lang natin yan para pampalasa lang. So, ganyan lang siya kadami. So, ngayon, ito, we cut into strip para i-adobo ko guys. Ayan. So, ayaw niya talaga. Ayaw niya.
Ayaw ng kutsilyo. So, anong gagawin po natin? Ayan. Ay, nako. Huwag nyo kong ibas, guys. Dahil talagang palpak lahat ng mga gamit ko sa pagbablog. Pasensya na. So, paano ko i-aadobo to? Wala bang panghasa, tay? Hindi ko mailuto to kung hindi ko mahihiwa eh. Promise. Baka naman pwede mo i-resolve itong mga kutsilyo. Ayan. So, durugin lang natin yan guys kasi nga dapat into strip lang po talaga kaso hindi siya maano yung kutsilyo ko. Maliliit na maliliit lang. Ayan. Separate lang po natin to at dapat nga guys, ilalahat ko na kaya lang ayan, sa paghihiwa pa lang ubos na ang oras natin. Guys, ayan mga mamis, guys, sa wakas dumating na yung mobile. Nanghihiram lang po ako ng mobile. Ayan, gagagaling na lang ni Sir sa site. So, ito po is nilaga ko po kanina at yung aking pinaglagaan, ayan, nagpakulo po ako dito ng nilagang malunggay. Ayan, masarap po yan. Mayroon din po laman yun. So, ito guys is igigisa na po natin. Ang ingredients is the onion, garlic, but maraming garlic kasi gustong-gusto ko po siya. And itong carrots. Ayan, yan lang ang nandiyo dyan. At butter and chili and lemon. And ang gusto ko sana mangyari, gagawin ko siyang parang sisig. Ayan, kaya lang tagal po at wala po tayong kutsilyo. So, ginayat ko lang po ganito. Ito yung meat, ito yung beef, at ito yung atay. So, this is one dishes lang po ang ating, at nag-fried na rin ako ng egg. Ayan, yan ang ating brunch. Simple brunch. So, igisa na po natin to guys. At nagpainit na rin po ako dito ng mantika. Pinatay ko lang kanina. Painaan lang natin to. Ayan. So, igisa na po natin to. Unahin po natin is yung onion. Para hindi siya gaanong i-adobo lang natin to na ala sizzling. Adobong sizzling. Ayan na. Para siyang bokis. Actually guys, ang inaano ko sa bokis sana yung liver. Yung liver ng baka. Pero, ang nabili kong atay ng baka is matigas. Sobrang tigas po. Ayan. So, lagay na rin yan sa tabihan. Para maluto na. Super gutom na ng lola mo. Hapon pa ako hindi kumakain ng matinong pagkain na rice. Kasi start na po ako ng diet. Ayan. So, ito ay pinaka-brunch. Wala na akong dinner. Ito lang kakainin ko in a day. So, pa-brown lang po natin ito. Ayan. Kakatapos lang nilang mag-work. Pumunta sila sa site visit. Tapos report lang. Tapos, ayan. Nag-meeting sila. Kanina ko painita yung mobile. At nanghiram lang po ako ng mobile para pang-vlog ko. Ayan. Dahil yung isang cellphone ko po is hindi po talaga gumagana. Lagi nagpo-full memory. Nagluluko na ba? Parang ganun. So, itabi lang po natin to guys. At ihuli na natin ang itong pagsabay-sabay na natin to yung butter, garlic, and chili. Ayan. Para magisa na po yan. So, ayan. Igisa na natin to sa butter. Yung garlic. Para masarap. Pinrite natin yung pag ang sizzling po kasi yung labanos ang inilalagay ko at yung liver, hindi po yung atay, yung pinaka liver ng baka or manok ganyan. Pag sa susunod po magsisling po tayo.
May magsisig. Sorry. Sisig or bupis. Ayan, ng manok. Papakitaan ko po kayo ng bupis or sisig ng manok. So very simple lang guys, ang aking homemade ng pagluluto ng daily nating kinakain. Ganyan talaga mga OFW. Hanggat kaya nating magtipid. Ayan. Kung magbabrown na po yan, antayin lang po natin siya mag-brown para mabango yung kakainin natin. Pag brown na po yan is ihulog na natin itong ating adobong sisling na atay. Ayan. Ito yung atay. Unahin po natin to. Lagay muna natin doon. At para medyo sa tabi. Ayan. Ikot. Ang hirap mag-vlog nang walang tagahawak ang camera. Kasi shy person si Sir Robert. Hindi talaga ako tinutulungan yan. Pero sometimes tinutulungan niya ako pag nasa mood siya. Ayan. Tagahawak ng camera minsan pag nasa labas ka. Pag kinukulit ko po talaga. Ayan. Kailangan pang kulitin. So, itabi muna natin ito. Ayan guys. Dapat ito cubes to. Kaya lang, super purol na yung kutsilyo ko na ngayon. Papabili ako ng kutsilyo kay sir. Ayan. So, ilagay na rin natin itong baka. Pag fried na po yan, itong beef, saka natin yan, lalagyan ng titimplahan ng toyo. Ayan. Fried lang muna natin siya ng konti. Saka natin siya ihalo. Yan ang pinakasikinto ko. So, habang pinafry po natin yan, lagyan po natin siya ng konting mga ingredients. Ayan. So, ano guys, medyo malikot yung camera kasi wala po ako tagawa. Konting salt, kasi lalagyan yung mamaya ng konting toyo. Ayan. Soy sauce. And lagyan po natin siya ng ayan, paminta. Ayan. Kasi ang nagpapasarap is yung paminta. Ayan. Habang nagpa-fry natin siya. Konting chili powder. Kasi gusto po talaga ng chili powder. So, ayan. At konting paprika. Ito, ang pakulay ng konti. Konting-konti lang. Patikinin natin ito. At itong tinatawag na ayan, ganyan lang. Ito na mga mamis. So, kung nakikita nyo, para na siyang nagpa-fry, ilagay na natin po yung ating toyo. Ayan. Kasi kanina nilaga ko na po yan. Ayan. So, lagyan natin siya ng onte. At least spoon lang, pampalasa ng guys. Malutuin lang natin yan. At saka natin siya pigaan ng lemon. Sarap. Ayan ang ating adobong atay. Beef. Ayan, adobong atay at baka. Nadubo ko yan. With carrots. Ayan. Parang alam niyo yung adobo na alas sisling. Alas sisig. Ganun ang mangyayari. So, haluin lang po natin. Hindi po ako naglalagay ng suka.
Yung iba, kung gusto nyo ng suka-suka ko, pero more on lemon lagi ako. Pampaasin ko. Kahit na may suka siya, nilalagyan ko pa din ng lemon. I love lemon. Kasi good for health ang ating lemon. Ayan. Okay na. Tapos na guys. So, ipipi-plate na natin to. Prepare na natin to sa plate. At kakain na tayo. Nagutom na si Sir. Galing po siya ng side. Ayan. So, isasalin na po natin. Walang tagahawak, no? So, sasalin na natin dyan. Ayan. 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 Lalagyan po natin ng 1 egg. Ayan. Adobong atay. Good for our health with egg and lemon. Ayan. Sarap. Kain tayo, guys. Ang sarap ng sisling. Ito yung adobo. Lalo na pag sinisling ko to, yung ginayat ko ng maliliit, guys. Ayan. With lemon. Kain tayo. Ito na, guys. Kakain na po tayo. Ayan, nabibisaya na ako. Kakain na po tayo. Titikman natin ang ating niluto. Ang ating ininanda ay grabing masustansya sa ating katawan. Lalo-lalo na yung may mga sakit ng anemia. Mayroon po itong atay, may beef, at itong dahon ng malunggay. Yung nilagang baka at ilagyan ko po siya ng malunggay. Ayan. So, very healthy ang ating mga kinakain. At kasama na rin po yan sa pagda-diet. At 1 cup of rice. Ayan. Kung nakikita nyo may itim-itim yan, nilagyan ko lang ng sauce yan, guys. Ayan. And 2 eggs po. So, ayan. At hindi na po tayo nagdi-dinner. So, kain na po tayo. At ito lang po ang ating lunch. Kanina, nag-breakfast po tayo ng bread. Ayan, kain na po. At work na po tayo. Ayan, kain tayo, guys. Ayan. So, ano doon si Sir? Nag-work. Dilipat ko yung kanyang table. Kasi para malapit sa pintuan na lang. Dahil nasisikipan po ako diyan sa may fridge. Ayan. Gusto ko malawak yung aking dinadaanan. Ayan, guys. Kain na po tayo at tikman po natin ang ating niluto. So, meron tayong juice dito. At mayroon akong natirang ensalada. Ayan. So, ito yung ginawa ko po nung sa araw, nung kahapon. Kahapon ba sa araw? Ayan. Ito yung ensalada ng cucumber and carrots. Sayang naman, hindi natin ito ubusin. So, tikman muna natin ang ating, pray muna po tayo, guys. At magkakamay po ako. Ayan. Kain po. Thank you, God. Ayan. And then, tikman po natin itong ating beef na malunggay. Ayan. Nilaga natin sa malunggay. Kung naririnig nyo ako, guys, salamat. Kung hindi, pasensya na po talaga. Actually, umalat ang aking sabaw kasi many times ko po talaga siyang dinagdagan ng tubig at pampalasa kasi nga sobrang tigas ng bakang nakuha namin. So, lagyan po siya ng konting hot water. Pakulo tayo. Ayan. So, hindi naman siya ganun kaalat, pero nag-iiwas na rin po tayo sa medyo maalat. Ayan. Kain po. Pagtigman po natin to. Sir, kain na. Ayan. Pakita ko sa inyo. Ay, sarap. Tayo lang natin dyan yung anak. So, kain po, guys. Enjoy natin ang ating lunch. God, thank you po sa blessing, sa food. So, ito, mix na po kasi yung atay. Ma-emphasize naman natin siya kung atay o hindi. Isin like this. Ito, atay po yan. Medyo maitim. Atay meaning livers ba yan tayo? Livers ang atay, no? Atay. Liver, right? Ayan. So, ito po. Tinatawag nilang atay. Sarap. Maraming sarap, guys. Ayan.
masyadong maliwanag, na-adjust ko lang ang aking camera. Wow, grabing sarap. Sobra. Maanghang siya na. Itong gusto ko ng anghang. Aywan ko kung makakaano doon, sir, kasi hindi siya kaano mahilig sa maanghang. Ang sarap. Sobrang sarap, guys. Actually po, this is the beef with liver, and then you put the soy sauce. Ayan. Other nationalities, I cook like Filipino dishes, like adobo. In Philippines, they cook the adobong baboy, adobong chicken. Baboy meaning pig, but I'm not eating the pig, and only I eating the adobong chicken and adobong beef. Actually, I have an allergy in beef, but as per of my doctor, the advice is must be you can eat at least once a week the meats. Ayan. Allergy ako sa chicken, sa mga, pag nasubrahan ko ang egg, ayan kagaya niyan. Pag nasusobrahan ko, lumalabas po sa aking face yung rashes, yung allergy. So, kailangan dishes as you can help yung blood po natin, at in-advise din po ng doktor yan ever since na kumain ng atay ng baka para po sa ganun matulungan yung anemia natin, yung dugo natin, yung hemoglobin po natin. Ayan, madagdagan yung dugo po natin kasi mababa ang aking dugo. Ayan. So, nagpapaaraw ako pag allergy po ako sa anong tawag dito, dust. Ayan, yung, ano ba yung Tagalog ng dust? Ano ba Tagalog ng dust, tay? Tagalog. Alikabok. Ayun, alikabok ng dust. Ayan, guys. Ay, alikabok ng dust. Alikabok. That's the reason na hindi ko kinakain. Kailangan natin sumunod na kailangan natin kumain ng atay. Actually, dapat ito half cook lang na grilled, like yung ano ba tawag, beef stick. Ayan, like ng stick. Ayan, stick siya na talagang malasado na kitang-kita mo yung parang dugo. Kaso, hindi po ako kumakain na may dugo yung kinakain ko. Never in my life po, guys. So, gusto ko sana grilled to or prito. So, naisip ko, what if i-adobo ko na lang? Ayan, makain ko. Ayan, guys, kain po tayo. Pwede rin po itong tinatawag nilang igado, yung may liver's bread. Kung may liver's bread lang po sana ako, ang other pang choices, ginawa ko siyang igado. Kaso ginawa ko siyang adobong sisling, adobong sisig, parang ganon. Dagdagan po natin ng konti itong nilaga sa sobrang na sobrang bigat. Kasi, ayoko po ng maalat. Naalatan ko po siya ng konti. To be honest po, kasi talagang kanina, sobrang init, ang daming ginagawa. So, hindi ko siya gaano napupusan. Dagdag na ako ng tubig, tapos nagdagdag ulit ako ng salt. So, mali pala yun. Kailangan one time lang mong timplahan. Natuyutan po kasi kanina, naubos yung sabaw, so dinagdagan ko ulit. Siguro mga twice yun para lang sana siyang lumambot. Pero mali yung proseso na yun, guys. So, ito po. So, pasensya na kayo sa aking munting vlog. Ayan, sarap. Ito yung gustong-gusto ko pag nakakaramdam akong panghihina ng katawan ko. Sir,
pitas mo naman ako malunggay, kagaya kagabi, pinitas to ni Sir Robert na malunggay. So, bumili ako ng tubig, namitas na rin siya ng malunggay, kaya ito po yung aking pinrepared. Sobrang sarap, guys. So, ayan guys, kuha tayo ulit. Piliin natin yung atay kasi yun ang needs ko. Ayan. Si Sir kasi mahilig yan sa egg. Ako iniiwasan ko na yan kasi nagkaka-allergy na ako. So, kain tayo. May niraras si Sir kasi galing siya ng meeting. Pinatawag lang po. Yan guys, habang kumakain po tayo, is magkwentuhan po tayo guys. Hindi ko tapos ito kasi nanghiram lang tayo ng mobile at work days po ngayon. So, ayan, kain po. Tumawag po yung boss namin. Ang harap. May baka naman to atay eh. Hindi naman madami yung atay. Alam ko bawal sa gout to, pero kundi lang naman. Harap. Tanungin natin si Sir kung ano ang lasa. Kung magugustuhan ba niya o hindi. Iba yung atay sa atin. Kanina habang hinihiwa ko, ala, totoong atay kaya to. Ang sarap, iinit ko yun. Baka maalat. Maalat? Kasi walang camera kanina i-boost kung gano'n. Ayan. Okay na? Nakita niyo po ako naka-sleeveless, naninibago po kayo sa akin. Nagpa-araw po kasi ako kanina sa labas. Kaya pulang-pula naman yung aking pisngi. Kaninang pag-alis ni Sir. Nag-ikot lang ako ng 10 round. Ayan. So, tikman mo ito Piliin mo yung So, sabihin mo sa akin, sakto yung timpla, yung lasa. Yung itim, yun yung atay. Wow. Mahalat ba? Mahalang. Sabi ko sa inyo, ayaw niya talaga yung may sili. Lagyan mo ng ulam ay ng kanin tayo. Pero masarap. Ha? Super. Mga 2 out of 10 tayo. I-grades mo tatay. Ha? 11. 11? Nambola ka na naman. Yan ang ayoko. Yung totoo nga. Ay, actually, Sir Robert, hindi ako kumakain ng atay. Pero, dito ko lang napakain sa Qatar kasi nga, atay ng manok, yes. Atay ng baka, first time ko talaga. I swear po talaga. Dito lang ako nakakain ng atay ng baka. Ayan.
May beef to, oh. Ayokong kumain na ng egg. Kaya kayo guys, alagaan nyo yung health. Huwag puro tayo trabaho. Pero may experience in trials in life. Workaholic akong tao. 2 hours, 1 hour lang ang aking sleep lagi. Since nung nag-abroad ako 30 years ago. Okay guys, nag-start po kasi ako na mag-abroad nasa 25 years old. Ayan, mga 25 up to 30. Ayan, sineryoso ko na mag-around the world, mag-business travel, starting ako na 30 years old. So, napabayaan ko ang sarili ko. So, ito, at age of, ano pala guys, 40 up, doon mo mararamdaman, mag-i-starting yung mga nararamdaman po natin. Ako, na-surprise lang po ako sa sinabi ng doktor ko no, nalaman ko na mayroon akong sakit sa dugo. But ever since sinabi naman ng mami ko yun, kasi blow baby po akong pinanganak. At kulang po talaga ako ng dugo. But ngayon lang naagapan, medyo na kasi nga sa hirap ng buhay po namin noon, inignore lang, hinimatay ako. Ganyan. Minsan nagkakapasa na ako dati. Pero I'm so blessed at grateful talaga at hindi po ako pinabayaan ni God. At until now, I'm so lucky kasi libre dito at maayos ang gamot instead na magbayad po sa Pilipinas. Ayan, ng malaki. So, kailangan mga mamis, mga solo parents, huwag nyo po pababayaan ng inyong mga katawan kasi para sa mga anak nyo din po yan. Instead na yung pambili ng gamot po natin, ipambili na lang ng pagkain. Kaya dapat alagaan din po natin, mahalin natin ang ating sarili. Number 1, huwag magpupuyat. Number 2, yun ang goals ko eh. Yung isi-share ko lang guys huwag kayo maliligo sa gabi. Number 1 na pampababa daw ng dugo yan. At number 3, yung mga kinakain natin. Ayan. So, kailangan huwag tayong diet ng diet, huwag tayong medicine ng medicine para hindi malos ang liver po natin. Ayan guys. So, itutuloy ko lang muna po ang aking pagkain. At maraming salamat po. Hanggang dito na lamang po ang aking episode po na to. At thank you po sa inyong panonood sa aking munting simpleng na i-share po sa inyo. Kumain po tayo ng atay ng baka. Kahit ayaw nyo, gawin nyo para sa inyong health. Kahit hindi kayo kumakain, do it. Anuhan nyo na lang ng tubig, kainin nyo kasi yan ang advice ng mga doktor. Kumain po tayo ng atay ng baka para sa ating dugo, to help our blood, to help our heart. Ayan, and very important is blood. Ano po? Kasi yan ang dumadaloy sa iba't ibang bahagi ng katawan natin, sa heart natin, sa brain natin, sa bones natin, at blood ang buhay. Mapahayop man, mapatao man, ang blood ang bumubuhay sa atin. Kaya mahalin natin ang blood. Okay guys? So, actually, talagang sacrifice lang po tayo. Laban lang sa mga solo mother, solo parents na dumadanas din ng kagaya ko. Ayan, sana may konting i-share po ko sa inyo. Magpaaraw, wag kumain ng mga masustansyang pagkain at huwag natin pabayaan natin sarili. Thank you guys! Thank you for watching. It's me again, Saidi Galsote. Please, comments lang po kayo down below. Like and subscribe my YouTube channel. Bell the notification bell. I love you guys. It's me again, Saidi Galsote. God bless you all guys. Love you!